Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salam ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa inisyal sira, tiyatalakay pa rin natin yung mga naging dahilan ng pagiging matatag ng mga sahaba at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa pang-anim na nabanggit, Al-Bisharatu bin Najah, yung natanggap na magandang balita ng mga sahaba tungkol sa kaligtasan, na pinangakuan sila ni Allah na sila ay maliligtas. Siyempre, papasok sila sa paraiso. Kung ganun nga yung tao, baliwala na sa kanya, ano man yung pagdaanan niya, paghirapan niya. Diba? Parang yung ano yan, halimbawa nagtatrabaho, o sabihin ng boss, o pagka matapos mo yung trabaho, may bonus ka, 10,000 agad. Eh, parang isang buwang sweldo mo na yun, halimbawa, di ba? 10,000. Eh, pagsisikapan mo talaga yun. Ano mang hirap yung pagdaraanan mo para matapos yung trabaho, ma-accomplish, magiging irrelevant na yun halos. So, ganun yung mga sahaba radiyallahu anhum. Sila, hindi sila manhid. Yung lilinawin natin, hindi sila manhid, nasasaktan din sila, napipinsala, nade-depressed. Pero sa pamagitan ng mga ito, alhamdulillah, tumatatag sila. Lalo na ito, dahil dito sa mabubuting balita na tinanggap nila tungkol sa kaligtasan. Wa ma'ahada kullahu kanal muslimuna ya'rifuna mundu awwalu yawmin laku fihi asyidda wal ijtihad. So, sa kabila nga ng lahat ng mga natanggap ng mga Muslim na mga pagpapahirap sa kanila at kumbaga pang-aapi, so nalaman na nila ang tungkol sa bagay na ito. Bal min qablihi. So bago pa man nagsimula yung mga pang-aapi. Kasi nagsimula yung mga pang-aapi nung naging hayag na yung da'wa, di ba? Naging hayag na yung da'wa. 3 taon. Pero bago pa yon, alam nila naligtas sila at alam na rin nila na pahihirapan sila ng Quraysh. Bal wa min qablihi an ad-dukhula fil Islam laysa ma'nahu jarrul masaib wal hutuf. So nalalaman nila bago pa ang lahat ng ito na ang pagmumuslim ay hindi mangangahulugan na maliligtas sila mula sa mga kalamidad o mga pagsubok. Baligtad pa nga inaasahan na nila na magkakaroon ng mga pagsubok. Dadami ang mga pagsubok. Kaya nga merong serye ng mga aya doon sa Suratul Ankabut. Sinabi ni Allah, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Inakala ba ng mga tao na kapag sinabi nila na sila ay mga Muslim o mananampalataya, hindi na sila susubukan? Inakala ba nila na hindi sila susubukan? Pero hindi, susubukan talaga sila. Mas matindi pa na pagsubok. Mas matindi pa na pagsubok ang matitikman ng mga mananampalataya. Kasi susubukan sila sa kanilang pananampalataya. Walakad fatanna alladhina min qablihim, sabi ni Allah sa karugtong sumunod na aya, katiyakan nga na sinubok namin ang mga nauna sa kanila ng mga mananampalataya. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Na dahil sa pagsubok na ito, tiyak na makikilala ni Allah kung sino ang mga makatotohanan sa pananampalataya at kung sino ang sinungaling. Yung nag-aangkin lang ng pananampalataya. Yung mga pagsubok. Napapaloob dito yung iba't ibang mga pagsubok na yung pagkawala ng yaman, pagkalugi, pagkamatay ng mahal sa buhay, mga paghihirap. Kaya sa pagani may kalamidad. Dapat i-manage din yung emosyon ng tao May kalamidad. Hindi ito, di ba, walang kuryente. Una talagang inayos natin yung yung generator Makaranas man lang tayo ng may kuryente kahit ilang oras lang sa isang araw, ilang oras. Kasi may epekto din yun sa tao, yung biglang magbabago yung buhay niya. Ganyan nangyari kasi sa maraming napuntahan namin na disaster area, lalo na sa Marawi.
sabi nung psychiatrist, dapat yung mga tao hindi nabibigla na yun. Yung biglang magbabago yung buhay nila. Kahit ganun lang yung pagkawala ng kuryente. Ang laking stress nun. Yun, yung di ba, nagka-generator tayo, kuryente, nakakapag-charge, nakakapaglaba. Kaya, mainam talaga yung manage yung psychological ng tao, inshallah. Gulat pa naman ng mga yung malabanan, kaya ako. Natural disaster is PTSD. Common. Nagkukos din ng PTSD yung war shock. Akala natin dati yung war shock sa mga sundalo lang. Pati pala sa mga disaster. Ganun din, PTSD yung tawag. Mga nakasurvive sa bagyo, lindol. Kung masira yung bahay mo. Oo. Maano ka nun mababad trip ka eh. Yung iba niyan, matutulala na lang. Kaya dapat i-manage din yun ng Pero dyan, malupit na sa San Felipe, bagyo na, pero susugal pa rin. Wala nang hindi makayo. Grabe yung mga tao. Yung mga taga rito, yung nakasama natin mag-clearing, umiinom daw sila nun biglang bumagyo nawala yung pagkalasing nila May nabatay pala dyan San Felipe, yung nabagsakan ng Gusto mo pa yun, Ano pala yun, kaklase mo yung siopaw, di ba? Tulog. Kaklase niya. Kaklase niya. Napalipat na daw kasi yun, ayaw na mga. Siyempre, di ba ang ganda ng panahon na yun? Umaga. Ang ganda, kahit hapon kasi gabi na ang ulan yun Pero wala pa. Kaya, yan sa... Titignan ko nga signal number 2, ang araw-araw Wala pa. Tapos yung na. Uwi kami. Madaling araw. Umuulan pa lang, wala pa. Matindi rin yung siya. Deliver ko doon, San Felipe. Sinabihan na daw yun Sinabihan na lumipat? Umalis doon? Umalis muna kayo dyan. Hindi na Yang itong mangga titrim-trim ko na yan Mangga rin na nakadali doon. Mangga. Nadaganan. Mahina pala yung mangga talaga sa hangin. Yung bahay siguro nila, baka yero din, pero marupok na. Yung mga yerong Ito, masyala, nasalo nung sinalo nung trusses yung... Tsaka puro bakal yung siguro sa kanila, kawayan. Kawayan, Maraming kawayan na sa Gulat nga ako nung umaga bumagsak. Kasing katawan yun yung bumagsak dyan yung katawan mismo. Siguro dahan-dahan lang din yung bumagsak Nadaanan pa niya ibang sanga. Tsaka tutuko din yung mga sanga-sanga bago siya. Hindi lang. Doon kasi kahoy. Kaya nadali sila Meron din man sa Cebu yung yung bahay nila, yung bata nabagsakan ng nung pader ng kapitbahay. Ay hindi pala Cebu, sa Masbate. Masbate pala. Bagyo pa lang yun. Kaya yung mga pader talaga yung pader na yung ang ganyan parang sa masjid exposed sa ulan, araw, init. Marupok na yan kahit hangin lang itutumba yan. Delikado yung na yan. May mabagsakan pa yan sabi niya, wag daw pakialaman yung masjid papayos na nga sana natin yun Ang pinag-iipunan ko talaga dyan, sa waterproofing sana, yung bitumen na yung parang asfalto, yung iniinit. Nakagawa na ba kayong ganun? Nakagamit tayong ganun? Ayun. Tatanong ko na nga sana kay Engineer Rason yun kung nakagawa na siya ng ganun Yun yung plano ko dyan. Wala talagang tagas. Sabi niya, wag daw pakialaman Bala sa buhay niya. Sige yung diba yung nabanggit natin kanina, yung falaya'laman Allahu alladhina sadaqu wa laya'laman al-kadhibin. Tiyak na nalaman na ni Allah sa pamagitan ng mga pagsubok kung sining makatotohanan sa pananampalataya nila at sinong sinungaling. So, yung karugtong sinabi ni Sheikh Safiur Rahman Mubarak Puri, bal inna da'wat al-islamiyya tahdufu mundu awwal yawmiha ila al-kada'i al-jahiliyya wal-juhala. Ila al-kada'i al-jahiliyyah al-juhala wa nadamat al-ghashim. Sa umpisa pa lang, nalalaman na ng mga Muslim ang layunin ng Islam, kumbaga, tanggalin ang kamangmangan, alisin ang kamangmangan, nataglay ng mga mangmang at alisin ang mapang-api na sistema ng lipunan. So, yun ang isa sa mga layunin ng Islam. Siyempre,
anyayahan ng mga tao patungo sa Islam. Pero ang mga propeta kasi, di ba natalakay na natin ito nung nakaraan, hindi lang naman tauhid yung mensahe nila eh. Pati moralidad. Pati moralidad. Ina-address nila yung mga tao tungkol sa moralidad. Sina Saleh, di ba? Yung mga kababayan niya nandurugas sa sa pagtitimbang tsaka pagtatakal. Si Lut alihis salam, pinagbawalan niya yung mga kababayan niya sa kabadingan. At iba't iba pang usapin sa moralidad. Hindi lang tauhid yung kung hindi lang tauhid yung pinangangaral ng mga propeta, nangangaral din sila tungkol sa moralidad. Wa anna min nataijiha fid dunya bastun nufud alal ard. Ngayon na kabilang sa mga kahihinatnan nito inshallah sa mundo, kapag nanindigan ng mga Muslim na alisin ang kamangmangan sa mga tao at baguhin ang sistemang mapang-api, inshallah magkakaroon sa mundo ng kumbaga mabuting impluwensya. Na ganun dapat yung Muslim, mabuting impluwensya. So importante yung kumbaga ito. Hindi lang tauhid yung pinangangaral natin, pati katarungan at iba pa. Kasi nga pag ganito, lalaganap siya ng mabuting impluwensya. Wasaytaratu alal mawqifis siyasi fil alam li takuda al ummat al insaniya wal jam'iyya al bashariyah ila mardatillah. Sa pamagitan ng mabuting impluwensya na ito inshallah, madudulot natin na yung mga tao ay kikiling patungo sa kaluguran ni Allah. Ganun nga naman talaga dapat. Ganun talaga dapat. Kasi yung problema sa sa mga Muslim minsan kapag hindi nila naintindihan yung da'wah. Kumbaga, di ba? Tama yung pag-unawa nila, unahin ng tauhid, unahin yung akida. Pero syempre, kapag merong usapin na apektado nito yung mga tao, kailangan din nating ayusin. Kumbaga, kung naapektuhan yung katarungang panlipunan, naapektuhan yung kumbaga yung sistema, kailangan ding ayusin inshallah. Wa tukhrijuhum min ibadatil ibadi ila ibadatillah. Sa lahat ng ito ginagawa natin habang inaalis natin ng mga tao mula sa pagsamba sa mga alipin ni Allah, sa mga nilikha, patungo sa pagsamba kay Allah lamang ng nag-iisa at walang katambal. Wakana al-Qur'anu yanzilu bihadihil basharat. Isang Quran ay pinapahayag na dala-dala ang mabubuting balita para sa sino man na nagpapatupad nung nabanggit natin kanina. Na sila ay nagtitiis sa Islam, na sila ay nag-aanyaya patungo sa tauhid, at syempre nangangaral at naninindigan sa katotohanan at katarungan. At ito ay dumating nga sa loob ng 23 years, sa iba't ibang pagkakataon. Maraton bisarahati wa ukra bil kinaya. Sa iba't ibang mga pagkakataon, halimbawa, minsan ito ay dumarating ng saraha. Kumbaga tungkol sa specific na kalagayan ng mga sahaba. Tungkol sa specific na kalagayan ng mga sahaba. Di ba may mga aya sa Quran na ibinaba tungkol sa isang specific na pangyayari? At minsan naman general, yung mga kapahayagan sa Quran. Minsan general. ففي تلك الفترات القاسمة التي ديكت الأرض للمسلمين وكادت تخنقهم وتقضي على حياتهم كانت تنزل الآيات بما جرى بين الأنبياء السابقين وبين أقوامهم الذين قاموا بتكذيبهم والكفر بهم. Sa halimbawa niyan, doon sa mga pagkakataon na yung mga Muslim ay inaapi at pakiramdam nila ay lumiliit ang kanilang mundo. At ang kanilang mundo ay halos gumuho dahil sa pang-aapi ng kuffar. So pinapahayag ni Allah yung mga aya tungkol sa mga propeta at ang kanilang mga tagasunod. At kung paano sila tratuhin ng mga kuffar na hindi naniwala sa kanila at nagpasinungaling sa kanila. So doon sila tumatatag. Alhamdulillah. Kasi yun nga, malalaman nga natin bandang huli, mas matindi pa yung dinanas ng mga nauna sa atin. Kaya kung itong konting dinadanas natin, inshallah, mas kaya nating pagtiisan, inshallah.
mas kaya natin pagtiisan, inshallah. Wa kanat tashtamilu hadhihi al-ayat ala dhikri al-ahwal allati tatabaqu tamaman ahwal al-muslimi Makkah wa kuffarihim. At sa mga aya na ito, nakikita ng mga sahaba yung pagkakatulad. Yun na nga yung mga, kumbaga, parallels sa pagitan ng kalagayan ng mga naunang mga Muslim at yung kalagayan nila ngayon sa Makkah at nung mga kuffar sa Makkah. So ganito rin tayo ngayon. Insyaallah. So kapag nagbabasa tayo ng Quran, nakikita natin yung kwento tungkol sa pang-aapi sa kanila, paano nila napagwagian. So ganito rin. Kaya mahalaga yung tao nagbabasa palagi ng Quran, nagbabasa ng hadith, nag-aaral ng talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga sahaba. Kasi kung di natin makikilala yung mga yon, sila, kapag may darating sa atin na pagsubok, wala tayong magiging modelo eh. Paano yung modelo natin? Si Robin, sisigaw-sigaw, o si FPJ, o Erap, o ano pa man. Kung yung modelo natin, mga sahaba, o di magiging maayos yung pagharap natin sa mga pagsubok, inshallah. Thumma tadhkuru hadil ayat bima tamakhadat anhu dalikal ahwal min ihlakil kafara wad dhalimin. Siyempre, pagkatapos mabanggit yung kalagayan ng mga naunang mga mananampalataya na pinahihirapan, binabanggit ni Allah ang pagkawasak ng mga kuffar at ng mga mapang-api. At siyempre, binabanggit din ni Allah kung paano nagtatagumpay ang mga Muslim. وَيَرَاثُ إِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ الْأَرْضَ وَالدِّيَارِ. Na kung paano winawasak yung mga kuffar, nababasa ng mga sahaba sa Quran, di ba? So nababasa din ng mga sahaba kung paano nagtatagumpay ang mga mananampalataya at kung paano nangyayari pa nga na ipinapamanan ni Allah sa kanila ang lupa. At syempre, kung paano silang ipinangakuan ni Allah ng paraiso. Alhamdulillah. Na, kumbaga, dahil dito, talagang kumbaga, tatatagang kanilang mga loob at hindi sila manghihina, inshallah. فكانت في هذه القصة إشارات واضحة إلى فشل أهل مكة في المستقبل. At mula sa mga aya na ito ng Quran at mga sura na binabasa nila doon sa Makkah, nakita nila yung mga malilinaw na mga tanda na bandang huli nga ay magagapi ang mga kuffar ng Makkah sa hinaharap. At nangyari nga. Matagal, 23 years bago tuluyang natalo yung kuffar ng Quraysh, di ba? Sa Fathu Makkah. Ay, hindi pala 23 years. Kailan ba yung Fathu Makkah? 6 na taon ng di ba? Ng Hijrah. 6 plus 13, 19. 19 years. Ganun, kumbaga. Ay, hindi, Hudaybiyah pala yun yung 6. O, sabihin natin 20 years, 21 years. 21 years ang lumipas bago tuluyang namayani yung mga Muslim sa Makkah. Pero kahit ganun pa katagal yung pagsubok, gasino na lang yung pagsubok na yun kung ihahambing sa tagumpay na makakamit nila, alhamdulillah. Yun nga, napakahaba ng panahon na yun. Pero naroon na yung balita na matatalo ang mga kuffar at naroon na yung balita tungkol sa najahul muslimin ma'an najahid da'watil islamiyah. Naroon din ang magandang balita sa Quran sa pagtatagumpay ng mga Muslim at pagtatagumpay ng da'wah patungo sa Islam. Alhamdulillah. So, tutuloy natin ito, inshallah. So, ito yung nga talaga. Yung mabuting resulta. Kapag yung tao palabasa ng Quran, alhamdulillah. At iba pang mga kaalaman sa Islam. Tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.